So basically, ang tanong mo ay paano malalaman yung pinakailalim kung hanggang saan na lang siya. Tama? Yes po, lower Okay. high, lower low. Yung lower, kunyari ito, bumababa siya. Paano malalaman na ito na yung pinakababa? To be honest, guys, walang trader na magkakapagsabi na kung hanggang saan to titigil. Wala. Ako, naniniwala ako na wala. Pero pwede mo siyang alamin na tumigil na siya doon. Pwede. Paano masasabi na nagkaroon na siya ng reversal pattern? Yung mga double bottom, double top, yung mga double bottom, double top. Kung bumababa, double bottom. Pero kung sasabihin mo sa akin or tatanungin mo sa akin, Mentor Mike, hanggang saan ba to? Yun ang gusto mo itanong sa akin, di ba? Hanggang saan to? Yes po. Tama? Hanggang saan ba to? Walang trader ang makakapagsabi nun. Okay, wala. Ngayon, ito lang naman ang pwede kong sabihin sa'yo ngayon. Ito yung hindi lang sa'yo, para din sa lahat. Kailangan nyo lang ng konting real talk. Ito yung real talk ko dyan. Okay? Karamihan sa mga trader na nasusunog ay kinukuha nila yung ilalim. Ano reason? Number 1, sabi mo kanina, para malalim yung kuha. Kita. Pangalawa, ano pa reason? Guys, sige, open, salita, yan din yan dyan. Ano pa yung Malaking kita. Para sa entry. Malaking kita. Very good. Pangatlo, ano pa? Para walang stop loss. Paldo. Hindi ko pwedeng walang stop loss. Dapat meron. Pero ano pa reason? Ano pa? Para masaya. Para masaya? O, syempre, masaya. Para i-post sa GC. Para masaya. Tsaka maximum stop po. Panggulak. Ang hype. Pang-hype? Ano pa? Maximize profit. Wala. Yun ba yun? Kick na lang natin itong mga to. Maximize po yung profit. Maximize yung profit. Wait lang Max win. Para times 125. Wala. Ano pa? Sabing matindi. Max profit. Ano pa? Tama, valid yun. Max leverage. Mag-max leverage. Ano pa? Tight stop loss. Tight stop loss. Real talking ko kayo ngayon. Sige. Ano pa? Easy money. Easy money. Easy money. Okay, ano pa? Ito ang pinakamahalaga na dapat yung sabihin. Para meron kang ma-flex. That's it, guys. That's it. Yan yung kailangan, yan yung literal na ginagawa nyo. Sa hindi mo man sabihin, ito lang yun, guys. Ito lang yung reason mo dun. Hindi lang makuha yung pinakailalim, hindi lang malaking kita para maging masaya, para meron pamplex. Ngayon, papatikimin ko kayo ng konting real talk. No, huwag kayong masasaktan dito Huwag kayong masasaktan. Kasi medyo masakit itong isasabihin ni Mentor Mike. Ito ay kailangan yung matikman kasi galing din si Mentor Mike dito. So, paano ba yon? Again, ito ay kailangan kong ipaglaban na wala talagang trader na makakakuha nung pinakailalim kung saan siya titigil. Wala. Kasi, alam nyo kung bakit wala? Sa tingin nyo bakit wala? Coach, bakit? Kasi market is imperfect. Kasi kung lahat ng tao kaya na nilang i-predict yan, kung kaya nang i-predict yan ng mga tao, ano lang, special lang yun, mga 6 months lang yung pamaksamak. Ito yung mga Pa-off ng mic. yung mga customers lang. Pero may inikis kasi hindi respond. So, nadidistract. Parang nasa ibang channel po ata tayo, Mentor. Anong channel?
Sa akin Uy, na Mari. Okay ready na ba kayo sa real talk? Sinong ready? Sige, open mic kayo. I-ready ko. Ready na. Ready. Okay, so Ready hindi po. yan totally guys, as a beginner, to be honest, hindi yan para makuha nyo yung pinakailalim. Ang pinaka-reason nyo lang talaga dyan, makapag-flex kayo. No? Makapag-flex kayo. Yan yung unang reason. Pero, wala talagang trader na makakapagsabi kung hanggang saan siya bababa. Wala. Yung talagang kukuhanin niya, kunyari, ang price ng Bitcoin is bumaba ng 56,231. Yun ang magiging prediction niya? Malabo yun. Walang ganun. Kasi market is imperfect, guys. Kung lahat ng tao mape-predict yan kung hanggang saan bumaba, di lahat ng tao nag-trade na. Agree? Wala na sana natalo. Wala na sana natalong trader. Wala na natalong trader. Lahat. Talagang kung alam ko lang napupunta siya dito, kung alam ko na yun hanggang dyan na lang yan, kukuhanin ko na yan. That's why walang tao makakakuha ng ganon. Ngayon, tayo as a trader, ang ating kinaugalian, kinukuha natin yung pinakailalim para para meron tayong ma-flex doon sa mga group chat na kinabibilangan natin. Tama o mali? Tama. Tama. I-high leverage mo pa para type ang stop loss. Para pag nag-high leverage ka, mataas yung makukuhang percentage yung trade mo. Kapag pinlex mo yun sa group chat mo, anong tingin nila sa'yo? Wala. Malupit, di ba? Malupit Matindi. ka. Matindi ka na. Ang lupit mo. Ikaw naman. Magaling yan, coach. Ikaw na taong nagte-trade noon, hindi ka rin masaya doon. Mapaliwanag ko sa ngayon. Kayong mga beginner kayo, mag-iingat kayo sa ganong klaseng sistema. Kasi yan ay pang-hype lang. Ngayon, kung ako ay may mga beginner na kapag nakakita ng ganon, na-hype. Uy, ganda yata ang gawin ng 100x leverage Parang maganda yung high leverage na yun Gawin ko kaya. Kasi 500%. Hindi nyo alam, yung mga nag-high leverage na yan, katulad nung sabi ko nung nakaraan, kung alam naman nila talaga na magpa 500% yung isang coin, bakit hindi na lang itodo yung buong account nila? Agree? Bakit nag-high leverage ka? Sige, tanong ko sa inyo. Hindi ko natatanungin yung pangalan nyo kung sino, pero i-relate mo tong sasabihin ko sa'yo. Bakit ka nag-high leverage? Unang-una, ang margin mo naglalaro sa $2 to $5. Agree? Agreehan mo yung utak mo. Umagri ka sa utak mo. Wag sa akin. Agreehan mo yung utak mo. Naglalaro yung mo sa $2 to $5. Bakit ka nag-high leverage? Kasi kaya mo namang mawalan ng $2 Tama? Kaya mo namang mawalan ng $5. Ngayon, kaya ka nag-high leverage, tinatry mo yung market na low margin pero high leverage. Para kung sakaling ikaw ay swerte kasi tao yun Kapag ikaw ay sinwerte, ikaw ay ang trade mo maging 700%. Di ba? So, 700% times 7 mo lang itong $2. So, mayroon kang, magkano? $14. Tama ba? Mayroon kang $14. So, ano mangyari doon? Ano nangyari? Ngayon, kung sigurado ka naman na magse-700% yung trade mo, bakit hindi mo na lang gawing ang margin mo ay 10,000 pesos? Di ba? Todo mo na. Bakit hindi mo tinutodo? Kasi hindi ka confident doon. Ginagawa mo lang yon kasi tine-trade mo lang yung isang coin kasi you are willing to lose $5. Willing ka lang matalo. Kaya ganun yung trade mo. Hindi ka confident. Willing ka lang magpatalo. Nakuha nyo? Willing ka lang magpatalo pero hindi ka pa ganun ka-confident. Kaya trial and error. Kumbaga sinasabi mo sa sarili mo, trial and error ka. So, $5, kung sakaling pumaldo, meron kang 700%. Kung natalo, may $2 ka. Parang sugal siya. Nakuha nyo? Parang siyang sugal. Nakikigets? Nakakasabay? Nandiyan pa ba kayo? Yes, po. Yes, po. Yes, po. O sino yung nagtanong ulit kanina nito? Ako po.
Okay, ito pa yung sagot doon. Minsan, kakakuha natin ng ilalim, ito ginagawa mo. Ginawa mo ilalim. Tight is stop, tight, 'di ba? Tight is stop loss. Tama? Eh hindi pa 'yun ang ilalim. Na SL ka, anong gagawin mo? Kasi kukuhanin mo yung pinakailalim, kamo, 'di ba? Kukuhanin mo yung pinakailalim. Kapag na-stop loss kayo dito, anong gagawin nyo? Ano na siyang gagawin? Ilolong nyo ulit. Hindi, ilolong nyo ulit yan. Kasi nga gusto mo nga kuhanin yung ilalim eh. Diba? O, bata natin ng 15 minutes. Ilolong mo ulit. Kunyari, na-SL ka dyan. Ngayon, bumababa siya. Ilolong mo ulit. Kasi nga gusto mo kuhanin yung ilalim. Tama? Gusto mo kasing kuhanin yung ilalim. O, ngayon paglong mo, na-SL ka na naman, ano naman ang gagawin mo? Long uli. Ilolong mo ulit. Long lang ang long. Kasi nga, gusto mong kuhanin yung malalim. Kasi ang goal mo, ano ang goal mo? Kaya ba't mo kinukuha yung nilalim? Ang nakalagay lang kasi sa utak mo, mag-flex. Hindi kumita. Mag-flex. Agree? Agree ba? Agree. Yes. Nag-long ka ulit, nag-SL ka ulit, ilolong mo ulit. Pinipilit mo yung long, pero ang market is downtrend. Nag-short ka na naman, nag-long ka na naman, na-SL ka na naman, ilolong mo na naman. Di ba? Ilolong mo na naman. And yung pag-long mo na huli, ano nangyari? Boost. Doon na tumama yung trade mo. Agree? Tumama na yung trade mo. Sa wakas, nakuha mo na yung pinakailalim. Nag-pump na yung coin. Agree? Ngayon, nakuha mo na yung pinakailalim, yung ilan tong nilong mo dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minsan, 10 yan. Sa 10 trade mo na talo, isa lang yung nanalo, yun pa yung pinlex mo. Masakit? Masakit ba? Sakit po. Aptikos, map. Diba? Pinipilit mo ng ilong yung pinipilit ng ilong yung isang coin. Hindi mo nakukuha yung long. Nanalo ka ng isa, out of 10 trades na talo, pinilex mo, napasaya mo yung sarili mo ng bahagya, pero deep inside, may kinita ka ba? Wala. Talo ka pa rin. Ano lang ang meron ka? Mataas lang yung PNL mo. Sikat ka lang. Sumikat ka nang wala kang pera. Di ba? Di ba? Ano pa ang kadalasang ginagawa ng mga taong ganito? Pag nag-post ang ganon, sasabihin nila, PM me. Coaching, one-on-one mentoring. May bayad. Tama? Kaya huwag kayo magpapabulag sa mga high leverage. Kasi yung pinopost nila ng mga yan, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Kasi may mga high leverage trader na talagang malupit na. Ang ini-emphasis ko dito, kung beginner ka. Kasi pag nasa beginner ka, ganito talaga ang mindset mo. Kuhanin yung pinakailalim para mamaya may ma-flex ka na sa mundo ng mga trader. 'Di ba? Pero bago ka dumaan doon, maraming talo muna ang pinagdaanan mo. Napakaraming talo yan. Tapos ipiplex mo yung isang nanalo. Pag kinumpute mo yung profit mo, yung neto mo, yung net, talo ka pa. Ano naipon mo? Sa tingin nyo, ano naipon mo? Ano naipon nyo? Sama ng loob. Hindi. Ang naipon nyo doon, puro PNL. Kayabangan. Puro PNL lang naipon nyo sa inyong cellphone. Hindi kayo nakaipon ng pera. Puro screenshot ng pamplex lang. Pamplex. Imagine, di ba? Nilolong mo siya, pinipilit mong hanapin yung pag-ilalim niya. Hindi yan bababa ng ganun. Bababa, aakit yan kapag nagpakita yan ng reversal pattern. Yun ang hanapin nyo. Kasi yun yung magsasabi na ang trend ay tapos na kapag meron ng reversal pattern. Huwag mong i-trade ang coin na dahil willing ka lang malagasan ng perang $2. Ngayon, willing kang maubos dyan $2, kala mo $2 lang nawawala sa'yo. Pero every time na natatalo ka,
na kinukuha mo yung ilalim, $2, nanganganak yan hanggang maging $30 yan. Ngayon, kapag naging $30 na to, itotodo mo na yung port mo kasi nga bad trip ka na at di ka talaga nakukuha yung pinakailalim. Itotodo mo na yan at ending, mauubos na yung port mo. Sinong sisisihin? Sisisihin mo yung si mentor bike? Wala palang kwenta yung tinuturo niyan eh. Walang kwenta, wag kayo mag-join yan sa trading clinic na yan. Walang tinuturo dyan. O, diba? Mag-ano ka na, maninisi ka pang loko-loko ka. Kaya magbagong buhay na kayo. Magbagong buhay na kayo. Ako coach ah. Ha? Bakit ko nasasabi to? Ako ba ay isang immortal? Hindi, pinanggalingan ko yan. Hindi ko pagkakaila na pinanggalingan ko yan. Dahil lahat ng trader nanggaling sa ganyang sistema. Correct. Hindi ako parang Jesus Christ na ano na talagang walang kasalanan sa trading. Meron naramdaman ko rin 'yan. Kaya lang ina-advance ko na sa inyo, especially sa mga baguhan diyan, ina-advance ko na sa inyo para hindi niyo na maranasan pa. 'Di ba? Sa community namin wala kayong makikitang high leverage. Kapag may nakita akong high leverage diyan, pinapagalitan ko. Pinapagalitan ko 'yan. Kasi wala ka namang kikitain sa high leverage niyan. Baguhan ka pala, high leverage ka. Anong feeling mo sa sarili mo? Cool kid ka? Cool kid ka sa trading? Pagka may nakita ko na high leverage, hinihingan ko ng port. O magkano na naipon mo? Magkano na yan? Wala namang mapakita. Bakit? Bakit wala siyang maipakita? Kasi nga, bago manalo, tandaan nyo to, bago manalo ang isang high leverage trader na beginner, speaking of beginner, yan ay dumaan muna sa 10 talo. Bago yan. Pag nag-flex yan, pag may nakita kayo dyan na nag-flex yan, kunyari may nasa ibang group chat kayo, may nakita kayo nag-flex na high leverage. Huwag kayo mapufomo ha. Isipin mo, usipin nyo na lang, unang panalo niya yun. For the week. At yun ang na-post niya. Pero, deep inside, maraming talo yan guys. Paramis guys, gramis. Alam ko yan, pinagdaanan ko yan. Kaya ngayon pa lang, bago-baguhin nyo na. Magbagong buhay na kayo. Another question. Yes po. Ano po yung, di ba sabi niyo po, hindi pag masyado mataas, hindi advisable yung masyado mataas na leverage for beginners. Ano po yung para sa inyo yung acceptable? 10 to 20. 10 to 20x. Okay, sige. 20x. Sorry guys, medyo pinipigilan ko kayo sa trip nyo yung mga nag-high leverage dyan. Ako, isang tanong Kuya Angeles. Ano ang leverage na ginagamit mo? Be honest. Anong ginagamit mo na leverage? Be honest. Mababa lang po yung expected money ko, naka-spot lang po ako. Sir, spot. Okay. Ang tanong, be honest. Sa mga nandito, sino dito ang nag-high leverage? Be honest, guys. Be honest, please. 3 to 5 lang ako, 3 to 5. 3 to 5. Sino pa yung nag-high leverage? Sige, i-comment nyo dyan. 10. Max 10. 10? Very good. Pero, very good. At least nakakarinig ako ng 10. Meron doon nag-high leverage. Kuya Walter, tama ba ang sinabi ko dati? Tama ba yung pagkakasabi ko? Yun ba yung tamang mindset na pag ikaw ay nag-high leverage, nagpe-flex ka, pero yun yung panalo mo, isa lang? Opo, 10. Tsaka 20, natulot lang. Tama ba? Ako dati 100x. Tama ba? Kuya, tama. Pero tama ako na pagka 100x, nag-flex ka, isa lang pinanalo mo. Tama ba? Beginners lang ako nun. Tama. Tama yun guys. Tama. So, beginner's luck. Piniplex nyo yan, di ba? Pag matataas yung percentage sa high leverage. Pero, deep inside, talo pa kayo. Agree? Tama yan. Ako, naniniwala ako. Ganun. Kung yung iba dyan, hindi man umamin. Kasi nga, pag hindi mo inamin, you will live with it. You will live with it. So, ibig sabihin, habang buhay ka hanggang dyan, hindi mo babaguhin yung sistema mo na yan. Hindi mo yan babaguhin. Kasi wala naman sa'yo magsasabi ng masama yan eh. Kasi kapag nasa group chat ka na... 100. Kasi kapag nasa group chat ka na walang nagtuturo na mentor, ang sasabihin lang sa'yo ng tao dyan, congratulations. Ang sasabihin lang sa'yo ng tao dyan, ang galing mo. Ang sasabihin lang ng tao dyan sa'yo, magpa-signal ka naman. Ang sasabihin lang sa'yo ng tao dyan,
pengin signal. Pero pag nasa community namin kayo, hindi kayo makakarinig lang doon sa akin. Talagang masasabon ko kayo ng mudi oras. Kasi nga, hindi long term ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo is panandali ang kasiyahan. Panandali ang kasiyahan. Okay? Ngayon, i-try nyo na mag-low leverage kayo. Ideally is 20x to 10x. Then, taasan nyo yung margin nyo. Kailangan magte-trade kayo ng confident. Hindi ng chamba-chamba. Yung willing ka lang. Kaya lang man tayo nag-high leverage. Kuya Walter, dati ba pag nag-high leverage ka, ilan margin mo? Kuya Walter. Ano yung mga leverage mo dati? Nakamit ka ha? Hindi namin marinig. $50 ba? Matindi ka. $50 pinapalagas mo. 50 to 75 po yung leverage minsan. Ano yung mga margin mo dyan? Minsan po 200 to 300 pero nasusunog po minsan. Ay, nga, sakit yun. Yun nga, yung beginners lang. So, ngayon, baguhin mo na yan. Hindi naman kasi leverage ang magpapayaman sa isang tao. Lagi yung tandaan na hindi leverage. Leverage is a tool. Ang leverage is a tool lang yan. It's a weapon nga ang leverage eh. Kung tawagin ko yan, double-edged sword. Kasi leverage can kill you or you can kill someone. Pwedeng makakill ka by pag ginamit mo yung high leverage, pwede ka manalo. Pwede ka ring matalo, kaya nga double-edged sword. Pero tool lang yan. Ang makakapagpanalo pa rin sa'yo, yung tamang setup ng trade. Yung tamang setup. Yun pa rin. Hindi yung leverage. Okay. Ngayon, kapag nakita mo yung sinalihan mo na community ay puro flex lang, ingat-ingat na, iwas-iwas na kayo doon. Kasi hindi pang long term yung ganun. Hindi pang long term. Alright? Sige, ano pa ang question guys? Open mic. Tanong ko. By the way, clear na ba to? Nagkakaintindihan ba tayo dito? Na kayo ay magbabagong buhay niya sa high leverage? Yes, bagong buhay na. Bagong buhay na. Pakitaan niyo ako ng trade. Actually, may makikita kayong trader na malalakas mag-trade mga high leverage, si Wanderer Trader. Di ba? Ano yan? Matagal na yun. 10 taon na siya sa trading. Di ba? 10 taon na siya. Pero kung baguhan ka pala, wag kang mangahas na mag-high leverage kasi mayari ka dyan. Promise na mayari talaga kayo dyan. Okay. So, next question. Last question na siguro. Coach, tanong ko, Coach. Yung yung sa stop loss na management, anong pagkakaiba dun sa speed mentoring 2 ba yun o 3? Mas malinaw, mas detalye ba yun sa sa mentoring, speed mentoring? Alin po? Hindi ko maintindihan. Yung yung sa mga yung pag-calculate ng stop loss, ganun. P&L. Alin ang mas detalyado, yung sa speed mentoring o yung sa module natin? Yung sa speed mentoring, syempre. Okay. Kaso tinanggal na kasi yun, speed mentoring 2 po kasi yun eh. Nasa speed mentoring. Kaso 2? Kaso wala na po kasi. Okay. Wag mo na i-share makakasuhan ka kung meron kang kopya. Oo, pinaalam ko lang sa'yo. Meron akong kopya. Okay. Wag mo na i-share sa iba ha. Yari ka dyan, Coach. Yes, Coach. Pero diba doon? Masaka na sa Pepe, magpapachart ka pa sa akin ha. Ipit ka ba? Di naman, sir. Alam ko, ipit ka. Basta yung mga ganyang, alam nyo guys, sa sobrang tagal ko na sa trading, kapag may nagsabi sa akin ng thoughts, ang ibig sabihin lang nung ipit siya. Okay? wag na kayong magmalinis, no? Sa sobrang tagal ko na nagte-trade. Pag sinabi, anong thoughts mo dito? Ipit. Sabihin mo agad, ipit ako. Yun na yun. Ipit ako. Kaya kung sinabi mo ipit ka. Correct. Tama. Di ba? Ito yung Pepe.
Teka lang. Kung umamin ka. Aamin ka ba? Hindi. Amin na. Sunog lang, sir. Sunog lang. Kasi, Nagbay daddy. Ba naman? kasi ha, tandaan nyo to ha. Nag-goldings na lang. Nag-goldings. Pagka may naririnig kayong salitang anong thoughts nyo, Bay daddy. ang tanong nun, hindi thoughts eh. Ipit kasi ako eh. Ipit kasi ako. Anong thoughts nyo? Yun. Okay. Pepe, punta natin Pepe. Ito para namang di tayo others niyan eh. Okay. Di pag ganito, naglolong siya. Teka lang ha. Tingnan natin ha. Balatan natin. Okay. Nag all time high siya. Panibara all time high. For sure, ito ay sinort mo. Tama? Sinort mo? Holdings lang, sir. Holdings. Nag-hold. Kung holding yan, wala kang dapat itanong sa akin. Kasi kung hold mo, ang tanong mo, kailan ka magti-TP? Pang long term. Pang long term yun. Wag mo na, wala na yun. So, kung ikaw ay holding, nag-negative ka dyan, okay lang yun. Long term ang usapan, holding pali. Baka mamaya ang ino-hold mo, futures. baka sinasabi mo. Hindi naman. Hindi naman. Kasi mamaya futures ang ino-hold mo. Okay, sige. Kung spot yan, wala tayong dapat pag-usapan. Long term yan. Pero kung kayo ay mag-trade dito, long kayo. Long. Kasi bullish siya. Huwag nyo ito yung short. Yun ang iiwasan nyo. Long Mentor, kayo. may inverse head and shoulder yan. Ha? Ito, nag-activate na. Yeah, nag-activate yung head and shoulder yan. Yeah. Siguro, kung kayo ay maglolong dito, meron naman tayong tinatawag na break and retest. Antayin yung bumalik dito, tsaka kayo maglong. Antayin yung bumalik dyan, tsaka kayo maglong. Normally kasi, ang binibreak nila neckline, binabalikan nila yan. Wala na sir, ibabalik kasi na ibig sa taas. Laging ganun yan guys ha, pag may resistance, take profit area yan. Take profit. Kaya mapapansin nyo, pag bumaba yan, nagkakaroon ng ano yan, na mga negative, ng mga divergence. So, pero pag nakakita kayo ng divergence, ito, pwede itong mag-short. Pwede itong mag-short, pero scalp lang. Pag sinabing scalp, saglitan lang. Saglitan lang siya. Mga out ka na. Katulad sinabi ko na nakaraan, di ba? Mga TP ka lang, hanggang dyan. Scalp lang, pababa. TP ka na dyan. Pwede pa yung makyat. Pagpunta niyan dyan, akit pa yan. Scalp lang. Okay? So, wag kayong, ito lang naman yan, pag mag-i-spot kayo, wag kayong bibili ng spot kapag ang daily niya kulay green. Hindi kayo bibili. Pagka nag-red yan, saka kayo bumili. Diba? Yung pinaka-the best na mag-i-spot kayo. Pag nag-green niya, huwag kang bumili. Delikado ka dyan. Hindi naman delikado, spot lang yung paper loss lang yun eh. Kaya lang, mas maganda pa rin kung bibili ka, nasa pula. Nasa red siya. Okay, okay? Okay, mentor. Malaki ba ang ano mo? Malaki ba ang spot mo sa ano, Pepe? Malaki ba? Maliit lang, sir. Magkano yan? Magkano? Kasi parang problemado ka eh. Magkano yan? Nagtabo trade siya yan. Ano, umamin ka na kasi. Ano ba? Tayo lang nandito. Ano ba ginawa mo? Saan ka bumili? Hold lang, sir. Hold lang. Saan ka nakabili? Yung pinakamalalim na daily, sir. Sa daily dito? Yan. Wow. Ito, yung pangalawa, yan. Oh, wow. Pwede yan, long term yan. Long term yan, Kuis. Pero, long term ang holding, ha? Long term ang holding. Pero hindi mo ibig sabihin na hold mo yun habang buhay. Kasi, lagi mo tatandaan, Pepe is shitcoin pa rin to, meme coin pa rin to. So, paano ba nalaman? Tingnan mo, yung ano niya, punta ka dito sa, tingnan mo to. Kapag marami ang supply, ibig sabihin yan,
pwedeng hindi pa siya tumaas. Pag-jetla ko nito makalstad. Okay, hindi siya tumaas. Kasi ang gagawin mo dyan, yung circulating supply, ano mo to eh. Kung gusto mo mag times 10 ng pera mo, times 10 mo rin yan. Dapat, kapag times 10 mo to, hindi niya malalagpasan si Bit. Pag nalagpasan niya si Bitcoin, imposible yun. Sobrang imposible. Okay? So, syempre, bukod dun sa meme coin, ang babanatan nyo dyan, yung mga gamit niya, yung use case niya. Tanungin kita, bakit mo binili si Pepe? Anong reason? Ba't mo binili? Na-hype. Hype lang. Diba? So, dapat alam mo... all-time high shot. Yeah, dapat alam mo kung magkano kung kailan ang TP dyan. Okay? Kasi meme coin yan. So, Mike, possible magtapo mo yan. Ha? Possible magtapo. Pwede naman kung bull run na, akit pa rin naman yan. Pero hindi na ngayon. Nandiyan na siya sa resistance eh. Pwedeng pababa. Ngayon, kung gusto nyo bumili guys, ang suggestion ko dito kay Pepe, kung gusto nyo bumili, bili kayo dito. Pag bumalik siya dito. Sa kulay pula. Oras. Bili kayo dyan. Huwag na kayong bumili dyan. Kasi late ka na. Late ka na dyan, pre. Pag bibili ka dyan. Okay? Higher high na pala niya. Yung, very good. Sino yung sabi nun? Higher high. Very good. Tama ka. Laki ng pinap niya, no? Dito ka nakabili, ikaw ay meron ng 164%. Ano kasi yan guys eh, kung kailangan mo na ng pera, i-TP mo na. Huwag ka na magtanong. Ang isang senyalis kapag kailangan mo na mag-TP, kapag kinakabahan ka yung na. Yung dalawang taga-anggat, sisingilin din yun, di na. Singilin mo. Dapat singilin mo yun. Magbigay lang nga sila 1,000 eh. Singilin mo. 1,000. Kailangan mo singilin. Singilin mo. Kailangan mo singilin niya. May utang eh. Dapat ang utang sinisingil. May nag-inventory pa. Para mga pang-trade. Okay. Sinagot yun. Alright. Okay. Maraming salamat ulit. Okay. Marami ba kayo natutunan? Medyo masakit ba ang ating binitawang binitawang. By the way, outro lang ako. No? By the way, yun yung trading clinic natin, no? Ang trading clinic ay ginagawa natin gabi-gabi, 8 to 9 p.m. At yan ay may iba't ibang pinag-aaralan natin dito. At kung gusto nyo makapag-join sa trading clinic, ilalagay ko sa comment section ng video na ito yung link ng Facebook ko kasi napakarami ko ng poster para mas madali nyo akong man-locate. Alright? Sige. Maraming salamat.